Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, October 30 na po 2025, aalamin po natin ang posibleng banta ng panibagong bagyo na mabubuo po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pati na rin po ang weather system na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong update sa mga possible o posibleng aftershocks dahil na rin po sa malalakas na lindol na nangyari po nitong mga nakaraan, lalo na ho kagabi meron ho nangyari sa Sarangani. So aalamin po natin yung mga detalye, pero bago ho natin yan ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyo i-like yung video natin, pakishare na rin po sa ating mga kakilala para ho tumaas ang engagement natin at makaabot po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao yung update natin sa lagay ng panahon at pati na rin po sa mga posibleng aftershocks or sa lindol update natin. Sa ngayon, tignan muna natin yung ating tinatawag po na live weather radar. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Sa ngayon ho, kung makikita ho ninyo, mga kaibigan ko, mga kababayan, very clear ho at wala ho tayong minomonitor na bagyo. Take note, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, wala hong bagyo. So kung makikita nyo, meron pong sirkulasyon ng hangin dito sa may bandang silangan. Ito po yung tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Nararanasan natin yan kahapon, medyo may maalinsangan tayo na panahon, lalo na bandang tanghali, dahil po sa easterly. So nawala naman yung epekto ngayon ng amihan, no? Yung northeasterly wind flow at yung southwesterly wind flow. Bukod po dyan, meron din tayong mga localized thunderstorms bandang hapon ho at hanggang sa gabi. So bago ko kayo bigyan ng update ho sa about sa lindol, yung mga aftershocks, kasi meron na rin tayong update ngayon na wala hong pasok, no? Ang pagkatala ng DepEd sa malaking bahagi po ng NCR. Pero tignan muna natin yung tinatawag ho natin na forecast weather conditions, yung mga lugar po na apektado ng easterlies. So dito ho sa may area ng Aurora at sa may Quezon ho, ang lagay ho ng panahon dyan ay cloudy skies pa rin, no? Maulap na kalangitan ho with scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat po na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa easterlies. Ito po yung easterlies, yung hangin ho na yan. Yan po yung malinsangan na hangin na nagagaling po sa may karagatang Pasipiko. At ito rin po, mga kaibigan ko, dito naman sa ilang bahagi o Metro Manila, sa may Visayas, the rest po ng Luzon, Caraga, at sa may Davao region, ang lagay ho ng panahon dyan, o weather condition, ay maulap din ang kalangitan. Ang mararanasan, merong mga isolated rain showers at thunderstorms po pagdating ho sa may hapon at bandang gabi, dahil po yan sa easterlies pa rin o yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Samantalang, ang ilang bahagi naman po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na ho bandang hapon at sa medyo paggabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Kung nagtataka kayo kung bakit minsan may kasamang malalakas sa pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, may nagtatanong sa ating kahapon bakit daw ang lakas ng kidlat, dahil po yun sa mga thunderstorms. At madalas nangyayari yan kapag maalinsangan sa umaga o mainit ang panahon, pagdating ng hapon, kumukulimlim po agad yan. Nagsisimula yun bandang alauna at pagdating po ng mga alas 3 ng hapon, dyan bumubugso po yung mga biglaang pag-uulan. So yung sinabi ko, area ho ng Mindanao, yung mostly maapektuhan po ng mga localized thunderstorms. Ayun, tignan naman natin, no? Dahil meron po tayong na monitor na cloud cluster o kumpul ng kaulapan. Actually, medyo malayo. Pero banta ho ito sa posibleng panibagong bagyo na mabubuo po. Ito ho, kung makikita nyo, itong cloud cluster o kumpul ng kaulapan na yan, sa ngayon po, no, ito po may tinatawag ho tayo dito. Tinatawag ho natin ito na Invest 96W at kasalukuyan po itong malayo, no, nasa malayong silangan po ng Mindanao. Etong isa saka ito po. At ito may chance pa rin, no, na mas lumapit or maging low pressure area sa mga susunod po na mga araw. Kahit ito po ay malayo sa ating bansa, makikita nyo naman sobrang malayo talaga, ay posible pa rin itong maging bagyo, no? Sa gitnang bahagi ho ng linggo at kumilos po patungong Philippine Area of Responsibility. Posible po itong pumasok sa PAR sa araw po ng Biyernes at kung sakali po itatawagin po itong Bagyong Ramil. Yung Bagyong Ramil, no, nakaraan pa natin naririnig yan sa ibang mga nag-update, no? Yun ho kasi yung pangalan ng susunod na bagyo. Yun naman po talaga ang totoo. Pero sa ngayon, ang sinasabi ko ho sa inyo, masyado pa hong maaga para sabihin natin ng eksaktong lugar na kanyang mga dadaanan. Kasi may nagtatanong sa atin yung panibagong daw po bang cloud cluster o itong Invest 96W na sinasabi natin. Ito ho, no? Dalawa yan actually.
saan daw ang direksyon. Ngayon, masyado pa kasing maaga para ma-determine natin or malaman natin kung saan po pupunta yung galaw po ng sama ng panahon na yan. Masyado pa po yung malayo. Pero once yan ay makalapit na, no, sa ating linya o sa tinatawag natin na Philippine Area of Responsibility, yan po ay malalaman na natin yung pinaka-area niyan o yung mga direksyon na pwede niyang puntahan. Pwede pang magbago yan, pwede pang mag-recurve yan, lumayo, papataas. Eto, huwag nyo na hong pansinin ito, itong bagyo na nakikita nyo na yan, si Bagyong Kedan ho yan, wala na ho yung direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Very clear tayo ngayon sa bagyo, pero may mga pag-uulan pa rin, no? Lilinawin ko, meron tayong weather system, easterlies, at yung mga localized thunderstorms po, bandang hapon ho at sa gabi. So eto ho, no, dito naman ho tayo. So okay lang po ba sa inyo? Dito naman tayo sa update natin sa lindol. Kasi kailangan din natin malaman yan, hindi po tayo puro bagyo. Kasi wala naman talagang bagyo ngayon eh. Bakit natin ipipilit na puro bagyong update, no? So ngayon ho, naglabas ho ang DepEd NCR para ho sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila. Ngayong araw po ng October 13, Monday ho, hanggang sa Martes po, October 14, 2025 sa Tuesday, ay wala hong pasok. Kasama po ang pribadong eskwelahan o levels po yan. Diyan po sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, kasama po dyan ang Marikina, ang Manila, ang Quezon City, Parañaque, Caloocan, sa may Las Piñas, kasama rin po ang Makati, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, Valenzuela, at Pateros. So, bakit walang pasok? Ngayon ho kasi dahil ho ito sa dulot po ng pagkalat ng flu o yung sinasabi nating sakit na madalas ho sa mga bata tumatama. Hindi po ligtas dyan yung mga anak natin, yung mga teenager, possible din silang tamaan or maapektuhan po ng sakit o yung flu na tinatawag natin. Parang tinatawag natin dito, flu outbreak, no? Yung pagkalat ng flu. At yung sunod-sunod po na lindol ang nangyayari sa iba't ibang parte ng ating bansa dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, para sabihin ko sa inyo, araw-araw naman talaga may mga paglintol pong naitatala ang PBOX. Yung iba ho kasi mahihina at hindi naman po direktang nararanasan talaga. Actually, yung malalakas na lindol lamang yung nagkakaroon ng impact, yung pumapalo po ng 5.0 hanggang 7.0 po na lindol. Yun po talaga yung malalakas at nararanasan naman yan sa lahat ng parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon naman ay meron tayong update na eto sa lindol po naman po tayo. Kagabi ho may tumama pong 4.5 magnitude na lindol sa Sarangani at pinag-iingat pa rin po yung mga lugar diyan sa banta po ng possible o posibleng aftershocks. Yung aftershocks po, no, ay talagang nangyayari yan oras-oras at minsan tumatagal po yan ng ilang araw. So mas maganda na lagi po tayo nakamonitor sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So ngayon ipapakita ko, no, i-explain ko sa inyo. Meron po kasi mga lugar talaga na sobrang naapektuhan ng malawakan po na lindol. So nung mga nakaraan ho dito po sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, nung October 5 po, magnitude 4.8 po ang naitala na lindol dyan na malakas. At yung mga aftershocks, umabot na po sa daan-daan. Pero yung iba mahihina naman. So sa PBOX makikita nyo ho yun mga kaibigan. Nagkaroon din ng magnitude na 4.4 na lindol sa Pugo, La Union. No October 9 ho yan, 10:30 ho ng umaga. At matindi rin yung naging impact niya sa mga lugar ho doon. At dito naman ho sa Cabangan, Zambales noong October 11, magnitude 5.0. Yung impact talaga na yon malakas ho. Maraming mga establishmento ang napinsala. May mga nasugatan, marami din ho ang may mga nawalan din po ng buhay. Ay nakakalungkot man po. Pero mamaya ho, palalakasin ko po ang loob ninyo. At meron ding naitala na 4.5 na magnitude na lindol sa Maconacon, Isabela noong October 11. So nabalitaan naman natin yan. Ngayon i-explain ko sa inyo kasi yung mga aftershocks nandiyan pa rin, nangyayari pa rin ho. Yun po kasi yung ating pinaghahandaan ngayon at ini-explain ko po sa inyo ng mabuti. Nagkaroon din ng magnitude na 6.9. Ito makinig po kayo sa Maybogo City, Cebu noong October 10. At yung mga aftershocks niyan, meron pa rin. Mahihina lang pero hindi na masyadong nararamdaman. Ayun sinasabi ko sa inyo anumang oras, dapat lagi ho tayong alerto at nakahanda. Meron ding magnitude na 5.1 sa Sipalay, Negros
occidental noong October 7 at yung mga aftershocks niyan, naranasan naman natin. Meron din magnitude 4.1 sa Silago, Southern Leyte, noong October 11 din po ito. Actually, sunod-sunod po. Meron din magnitude 4.9 sa Burgos, Surigao del Norte, noong October 4 yan. Medyo matagal na to. Magnitude 6.2 sa Caguay, Surigao del Sur, noong October 10 lang yan. Meron din na itala po. Ito, medyo malakas-lakas din na magnitude 5.8 sa Manay, Davao Oriental. At ito, recently, ito lang yung malakas ho, magnitude 6.7 sa Manay, Davao Oriental din po noong October 10 at magnitude 5.5 sa Manay, Davao Oriental noong October 11. So yung mga lugar na aking binanggit hanggang ngayon po ay may mga posible pa ring mga aftershocks at hindi ho natin yan pwedeng baliwalain. Marami ho ang nagtataka bakit daw po sunod-sunod yung mga lindol na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Ang bansang Pilipinas para po sa mga hindi nakakaalam ay kasama po tayo sa mga bansang nasasakop po ng Ring of Fire. At usually yung mga lugar na yan, mga bansa na yan ay naapektuhan po o prone po sa mga pagputok ng mga malalakas sa bulkan, yung mga lindol, kasama ho yan. At kasama dyan ang New Zealand, Indonesia, ang bansang Pilipinas, bansa ho natin sa Japan, Russia, Canada, USA, Mexico, Peru at Chile. Usually yung mga lugar ho na yan ay madalas po nakakaranas ng mga paglindol. Pero ilang taon na po ang nakalipas, dekada na halos, ngayon lang ulit nakaranas ng malalakas at sunod-sunod muna paglindol ang bansang Pilipinas. At meron tayong sinasabi ngayon, marami hong nagsasabi na yung mga nangyaring lindol nga daw po dito sa may Mindanao, dito sa may Visayas, ay possible na the big one para sa paghahanda sa Metro Manila. So wag ho kayong basta-basta maniniwala, no? Kasi nagbibigay ho yan ng panik sa ating mga kababayan. Pag sinabing the big one, hindi naman natin matutukoy na lahat ba yan laging sa Metro Manila tatama. Kasi tapos na daw ang Mindanao at Visayas. Ngayon, dito naman daw po sa Metro Manila, dyan sa may Luzon. Actually, nakaranas na nga po ng lindol ng ilang parte ng Luzon noong mga nakarang mga araw. At syempre, no, kung papansinin natin o lagi nating iisipin yung the big one na yan, talagang may stress po tayo. Pero may mga possible po, no, na mga fault line or lindol threat dito po sa may Central Visayas. Yung mga lugar ho na yan, malapit po sa may Bohol, Cebu City, Cebu at sa may Negros. Para naman po dito sa may Central Luzon, meron tayo nasasakop po kasi ng West Valley Fault po at Manila Trench ang nagbabanta naman dyan po sa may Metro Manila, Bataan, Central Luzon, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon Province, Batangas, Zambales at sa may Ilocos Region. So yung mga lugar na aking binanggit, no, para na rin po sa safety natin, mas maganda ho na maghanda na lamang tayo. Maging alerto po sa mga posibilidad na banta po ng mga paglindol. Hindi lamang paglindol, lagi ko po sinasabi sa inyo, yung mga bagyo ay posible nating maranasan. So ngayon po, okay na ho ba tayo sa banta ng lindol? Na-update ko na ho ba kayo? Mag-ingat po tayo. Ngayon, balikan naman natin yung sinasabi ko na potential na bagyo po na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod ho na mga araw. Posible rin po itong kumilos papalapit po sa Northern Luzon. So ito yung sinasabi ko kanina, mga kaibigan. Sa ngayon ho, ay patuloy itong binabantayan dahil inaasahan pa rin ang mga pagbabago ho sa ipinapakita nito sa ating weather model. Sabi ko na kanina, possible ang pagbabago sa kilos nito at galaw nito nga pong banta ng posibleng bagyo. At hindi rin natin madedetermine kung ang bagyong Ramil ba, kasi yung iba nagdedepende sa pangalan, no? Kapag nakakatakot ang pangalan ng bagyo na susunod, sobra sila nag-aalala. Pero pag ang pangalan ng bagyo medyo mabait daw, parang medyo malambing ang pagkapangalan, hindi sila nag-aalala. Wala hong kinalaman ng pangalan ng bagyo sa kung magiging malakas ba ito or hindi. Pero etong susunod po na bagyo na papangalanan ng Ramil PH, kapag naging bagyo po itong nasa silangan po ng Mindanao na sama ng panahon, hindi pa natin malalaman kung magiging malakas or magiging typhoon or super typhoon category dahil masyado pa pong malayo. So, nandito na ako sa may pinaka-paalala naman. Tulad na aking sinasabi, wala man tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unang-una, lagi ko sinasabi
na dapat po ay lagi kayong updated sa aking ibinabalita sa lagay ho ng ating panahon. Kasi minsan hindi lang lagay ng panahon ng aking ibinabalita dito, nagbibigay din po ako ng update sa mga lindol, yung mga posibleng tsunami alert, nangyayari din po kasi yan. So unang-una, lagi po kayong mag-antabay sa aking weather update. Ako ho talaga, ginagawa ko ho ito. Talaga minsan gumigising ho talaga ako ng umaga ng madaling araw para lang ho makapagbigay sa inyo ng latest na balita. Kasi yung mga kababayan natin na nakikinig sa akin sa iba't ibang parte ng ating bansa, pumapasok pa ng maaga yan. So yung update natin na ito, sobrang pong mahalaga talaga. Kaya minsan kahit nakakapagod po, effort po, gawa lang po. Trabaho ko na rin po ito. At salamat ho sa mga sumusuporta, no? At ayun no, pangalawa natin, lagi ho tayong makinig, no, sa balita. Yung una ho. Pangalawa natin, i-safety po natin ating mga importanteng gamit. Tulad nito, may mga lindol. Minsan sa sobrang taranta natin, naiiwan natin yung mga importanteng gamit natin hanggang sa nadadagan na nga po, no, ng mga nalalaglag na pagguho ng bahay o mga lupa, kung ano pa man, no. Kung naka-safety yan sa isang bag or madaling bitbitin, kasi ngayon iba na ho talaga ang sitwasyon natin, madali tayong makakalikas, iwanan nyo na yung mga appliances kasi masisira din naman yun. Papalitan na lang natin ng bago kapag nakaahon ho tayo. Yung pangatlo natin, kung kaya natin ho, no, na lumikas, lalo na yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, dahil nga po, kahit sa mga baybayin, sa banta ng mga tsunami naman at malalakas po na pag-alon kapag mayroong mga bagyo. Pero sa ngayon, hindi ko sinasabing wag na lumigas yung mga nakatira malapit ho sa paanan ng bundok. Kayo ho, ang immediately na kinakailangan pong magkaroon ng forced evacuation, lalo na dyan sa may Luzon, Visayas at lalong-lalo na dito po sa may Mindanao, sa may Davao Oriental. Dahil matindi po talaga yung nararanasan ng mga paglindol dyan at hindi po yun basta-basta. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng mga payo at paalala para naman po sa banta ng lindol. At eto pa mga kaibigan, lagi ho tayo, no, na makipag-ugnayan sa ating LGU para sa sapat na impormasyon na pangangailangan natin. Yung mga bahay natin na light materials lang ang nakalagay, alam nyo, ngayon kahit matibay ang bahay natin, matibay ang bahay nyo, kapag tinamaan ho ng lindol, giba ho talaga. So yung sinasabi kong paalala sa paglalagay ng mga pagpatibay ng bahay, actually parang nawawalan din po ng silbi. Pero gawin pa rin natin, double check pa rin natin mga kabahayan. Yung iba kasi kahit light materials lang, pag tinamaan ng malakas ng hangin o bagyo, talagang napipinsala. Pero yung mga semento or mga bato na ang bahay, wala ring ligtas sa sunod-sunod ho ng mga lindol. So kailangan talaga natin, no, eto pang huli, panalangin ho sa Panginoon, na yung safety ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ay maging okay po. Alam nyo ho, napaka-importante ngayon ang panalangin. Kasi kapag ho tayo ay nasa sitwasyon na wala na tayong malalapitan, sa Diyos ho tayo talaga lalapit. Pero dapat po ang Panginoon ng Diyos ang ating first priority, hindi yung sinasabi natin na no choice na daw, tatawag na tayo sa Panginoon. Hindi siya last option. Ang Panginoon ho ang first option natin. First priority natin, no, sa lahat ng bagay nating ginagawa. So okay na ho ba yung mga paalala ko about sa bagyo? Ngayon, meron naman ako mga paalala sa inyo about naman sa banta ng mga lindol. Kapag meron po malalakas na lindol tulad na lamang po sa may Davao Oriental at lumakas po ng 7.6, unang-una, lagi ko sinasabi, kapag kayo ho ay nasa loob ng inyong mga bahay, dito tayo tumutok, no, sa may Mindanao. Kapag kayo po ay nasa loob ng inyong mga bahay, tumayo lamang ho tayo sa isang ligtas na lugar, sa ilalim ng mesa, kama o sa malakas o matitibay po ng mga muebles para ho hindi tayo mapinsala o matamaan man tayo, may sasalo ho. Huwag ho tayong tumakbo basta-basta dahil mamaya matamaan o mabagsakan ho tayo ng mga mabibigat na mga bagay. At pangalagaan ho ang ulo at leeg. Kaya yung iba, no, nakataas yung kamay sa may ulo kasi yun po yung nasa earthquake drill na kinakailangan para maproteksyonan po yung ulo natin. Yan kasi yung pinakamaselan po na part ng katawan natin. At kapag kayo naman po yung nasa labas ng bahay, importante lumayo ho tayo sa matataas na gusali para hindi ho tayo mabagsakan kung sakasakali. Pumunta tayo sa maluluwag na lugar, no? Yung mga open space. Yun ho kasi kahit lumindol ng malakas, wala namang babagsak sa atin. Pero tignan nyo pa rin, mamaya ho may mga puno dyan, masagi tayo, matamaan tayo, delikado rin talaga. At kapag tayo naman o kayo naman ho ay nasa loob ng sasakyan, huwag ho magpatakbo. Stop muna ho, hintayin huminto ang lindol, saka po magpatakbo.
lumabas ang sasakyan kung mas lumalakas pa ang lindol. Pagkatapos naman ng lindol, suriin po natin ang ating kapaligiran. Makinig po sa mga otoridad, mag-ingat po sa mga aftershocks at yung mga iba pang paalala. Ito magdala tayo ng emergency kit, alamin ang mga evacuation route at magsanay po tayo ng tinatawag na earthquake drill. So napaka-importante po talaga niyan mga kababayan. So ngayon, nakakuha tayo ng update sa lagay ng panahon. Meron tayong panibagong sama ng panahon sa may silangang Mindanao. At meron din tayong update sa lagay po ng possible na mga aftershocks. Ngayon, ito na, napaka-importante nito. So, dapat nakaabot kayo sa may dulo, no? Kaibigan kabayan, yung mga solid ko pong nanonood dyan, ito na meron tayong Bible verse ngayong araw po ng Lunes para sa ikakapanatag ng ating damdamin, ng ating puso. Lalo na po sa maraming problema ngayon na nangyayari po sa ating bansa. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Awit chapter 121, verses 7 to 8, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. So narito pa po ang isang Bible verse natin sa Pilipos chapter 4 naman, verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw po na unang-una yung sinabi po ng salita ng Panginoon dito sa Awit 121 verse 7 to 8 na ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat po ng kapahamakan at iingatan ho niya tayo sa lahat po ng ating mga lakad, ng ating buhay. Babantayan tayo sa pag-alis at pagbalik natin ngayon at magpakailanman. So, alam naman natin and normal talaga na maraming po mga sakuna nangyayari sa mundo natin. Kahit itong mundo na ginagalawan ho natin, mga kapatid ko, ay pansamantala lamang. Stranger lamang tayo dito at hindi ho tayo dito maninirahan ng sobra hong matagal. Ang mahalaga, alam natin na meron tayong tahanan naghihintay kasama ang ating Panginoon sa langit. Sa ngayon marami mga problema, mga lindol, bagyo. Panghawakan natin yung salita ng Panginoon sa Awit 121 verses 7 to 8. Naiingatan niya tayo sa lahat po ng mga problema, mga sakuna, mga dilubyo, bagyo, lindol man yan. Kapag kasi iisipin lagi natin na matatapos na lahat o ganito na nangyayari na, end of the world na, matataranta po tayo, magkakaroon po tayo ng panic attack, at mababalisa tayo. Talagang hindi tayo makakapag-focus. Mas maganda, isipin natin na lahat na nangyari ngayon ay plano po ng Panginoon. Pero tulad na aking sinasabi, kailangan na pagsisihan din natin yung ating mga kasalanan, tanggapin natin bilang ating Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus, no? Sabihin natin sa ating mga sarili, sa ating bibig, sa ating puso na tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas at maliligtas tayo. Basta taimtim at taos puso po yung ating pagsabi na yan. At yung pangalawang Bible verse naman natin mga kaibigan sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay. So yung mga bagay kasama dyan, yung mga lindol, yung mga bagyo, mga sakit, ano pa man, huwag tayong mabalisa, kundi sa lahat po ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat, ipakilala ninyo sa inyong ang inyong kahilingan sa Diyos. So kinakailangan lamang natin kapag ay nababalisa, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin natin yung panalangin is araw-araw po na constant or yung consistent po na communication natin sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin yan. Kapag meron tayong karelasyon, example ko, kung meron kayong asawa, meron kayong girlfriend or boyfriend, kailangan nyo ng communication. Kapag wala kayong communication or usapan o pakikipag-usap, nasisira yung relasyon. Tama ba? Ganon din sa Panginoon. Kailangan natin na magkaroon ng communication sa Kanya. Kailangan natin siya kausapin. So paano ba natin siya kakausapin? Kailangan po natin manalangin araw-araw. Hindi naman kailangan sobrang haba. Hindi kailangan magaling. Hindi kailangan nakasulat. Basta nasa puso natin. Kausapin natin siya. Para sa ating pangangailangan, protection natin, pagpapasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo, lahat po yun ay naririnig at nakikita po niya. Hindi natin kailangan ipagmalaki na tayo nag-pray sa maraming tao. Kahit sa loob ng kwarto lang, yung tayo lang at ang Panginoon, nakikita ko niya yun. So mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapatid,
Yan muna ang pinaka-latest na update natin. Yung update natin sa bagyo, nasa may bandang unahan, bandang gitna naman yung update po sa lindol. At yung ating Bible verse ngayong araw ng Lunes, nandito naman sa may bandang dulo. So kung may nakaabot dito sa pinakadulo, pa-comment ho ng pangalan nyo at kung taga-saan ho kayo para alam ko kung umaabot ho hanggang dito, no? Dahil po, alam nyo, mapalad ho yung nakakaabot dito. Ang napaka-importante nito, sinasamantala ko yung YouTube channel ko na makapag-update po ng, makapagbigay ng Bible verse para ho sa ating lahat. Yan muna sa ngayon at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.